Natapos na nga namin yung isa sa pinakamatagal na naming gustong gawin. Nagsimula muna kami sa pag-ayos ng pagkakapitan nito. Eto kasi yung isa sa pinakamahirap sa lahat. Timelapse! Napakalapit na kasing gumabi kaya kailangan matapos na to. Wala pa kasi kaming idea sa kalalabasan nito. Basta ang target natin ay matapos sa pag-finish nung pagsasalpakan netong gagawin nating pintuan. Hindi pa kami sigurado sa kalalabasan nito. Pero sigurado ako, iisa lang talaga ang magiging purpose nito. Nagpatuloy lang kami sa paggawa nito. Pagkatapos, eto na yung kinalabasan. Kung makikita nyo pre, medyo malaking pintuan yan. Pero hindi pa tapos yan. Next naman, igagawa naman kami na magiging bracing neto. Bali, kailangan pre, 3 kahoy yung nakasalpak sa gitna neto. Pagkatapos namin sa paglagay ng kahoy, isusukat naman namin ito. Next naman pre, lalagyan namin to ng mga brace sa gitna. Bali, eto na pre, yung naging itsura neto. Next naman ay maglalagay naman tayo ng mga bracing sa mga pagitan neto. Pre, okay na tong unang baitang. Natapos na nga yung pinakaunang baitang natin. Next naman ay dito naman tayo sa pangalawang baitang. So ayun mga pre, last na to. Bali, eto na pre, yung pinakalas na baitang na gagawin natin. Pre, last na kahoy. Eto na nga pre, yung pinakalas na kahoy. Pagkatapos, eto na yung kanalabasan. Next naman pre, maglalagay naman tayo na itong bisagra na ito. Bale, eto na pre, yung pinaka-final sa lahat. Pre, okay na lahat yung bisagra. Ngayon naman pre, testing natin itong buksan. Ngayon naman pre, testingin naman natin buksan to kung gagana ba talaga ito. Ito naman pre, pag binuksan. Bale, hindi lang talaga ding-ding yung purpose nito. May malalim kasing dahilan pre, kaya namin ginawa to. Bale, ganito yung magiging itsura nito pre kapag nakasarado. Bale, isa lang talaga yung purpose nito para hindi mabanas pag nasa loob. Wala kasi kaming kuryente dito, kaya naisipan namin na gumawa ng ganito. Kunyari, nandito tayo sa loob, tapos natutulog tayo dyan. Eh ngayon pre, syempre, wala ditong kuryente, so mabanas. So, gagawin natin, iaangat lang natin to, nakaganan, para as long as pumapasok yung hangin, hindi mabanas presko sa loob. So yun lang naman pre, yung purpose nito, kaya namin ginawa ng ganito, para in case na mabanas, wala nang po problemahin. Next naman ay gagawa naman tayo ng magiging bintana natin. Nag-setup lang muna kami ng plano, pagkatapos gagawa na tayo. Bali frame lang muna yung gagawin natin. Pagkatapos, gagawa naman tayo ng bracing. Bali, bubutasan lang natin yung tigkabilang gitna nito. Pagkatapos, ikakabit na natin. Bali, ganito pre yung kalalabasan nito. Next naman ay gagawa ulit kami ng plano sa magiging style ng bintana nito. Bali, nakapag-decide kami na ditaas na lang itong bintana nito. Bali, ganito na pre yung magiging pwesto nito. Ganito na, ito na to. Kumbaga, aangat na lang to. Pre, tapos na yung pangalawa natin bintana. Bali, ito na pre yung itsura na itong bintana na ito kapag nasa loob. Bali, itong nilagay namin na to, pansamantala lang to. Saka yung kabila, tali lang din yan. At good news para sa mga mahilig maglaro dyan, nasa comment section lang po yung link natin. Napakadali dyang manalo pre, promise yan. Basta pagka panalo nyo, i-cash out nyo na kaagad. Yun lang yung technique, napaka-basic lang manalo dyan pre. Bale, eto na pre yung pinaka-last na gagawin natin. Pagkatapos, all goods na to. Ito ang pinakamalupit na kubo na ngayon nyo lang makikita sa panaginip nyo.